Habang patuloy na iniisip ni Malwajo, paano nila nasabing isa lang siyang Class C slasher? O kahit Class B slasher na nasa under review. Nakakita na ako ng ganitong galaw noon. Mula sa isang flashback, ipinakilala ang matandang babae na si Madam Jong Hwahan, na kilala bilang Fishmonger, isang Class A slasher mula sa Jagalki Market Small Enterprise Association. Bahagyang natawa si Madam at nagsabi, "Ayos ka lang ba? Wala nang kailangang pasalamatan, tayong mga tindero at tindera dapat magtulungan." Bumalik sa kasalukuyan, iniisip pa rin ni Malwajo, ang mga galaw niya, parang sa kanya. Nang mapansin siya ni Cholsa, agad itong nagtanong, "Nakagat ka ba? Ano ba ang tinititigan mo sa akin?" Ngunit sa isip ni Malwajo, pagbalik ko, mas mabuting sabihin ko ito kay Madam. Sa taglay niyang kakayahan at ugali, malaking tulong siya kung makakasama namin. Kasabay nito, masayang sinabi ni Malwajo kay Cholsa, "Bakit hindi mo ginamit ang teknik na yan sa convoy? Sayang naman ang talento mo." Subalit tugon ng ating bida, "Ngayon ko lang ito sinubukan. Hindi naman to parang computer game na laging gumagana. Kailangan ko munang isaalang-alang ang lugar, posisyon, at sitwasyon." Sumagot si Malwajo, "Naku, inaasahan mo ba na maiintindihan ng simpleng tao tulad namin yan? Sige na, mukhang napatay na natin silang lahat. Silipin natin saglit ang paligid at umalis na sa nakakatakot na lugar na to." Dito ay opisyal ng iniulat, Civilian Slasher Team A, pinamumunuan ni Cholsa Kim, Area Clear. Sa paliwanag, hindi naging mahirap ang operasyon upang muling makuha ang planta ng nuclear power. Una sa lahat, ang pasilidad ay lihim na pinapatakbo ng iilang manggagawa lamang. Bukod dito, kakaunti lang ang mga infected na zombie sa loob ng pasilidad, at hindi sila naging banta sa slasher team. Sa kabilang banda, makikita si Sarang-an, pagod na pagod matapos niyang mapatay ang isang zombie. Habang sinabi niya, "Ano? Ganun lang yun. Nagsisimula pa lang ako." Subalit nang biglang mapatingin siya sa isang lalaki, agad niyang sinabi, "Hindi ka ba natutuwa na kakaunti lang sila? Lahat ng bagay na natatapos ng maayos." Dito ay nagkukunwaring natatawang sumabat ang isang lalaking nakakap, "Tama. Magaling, mahusay tayo." Habang sinabi naman ng isa pang lalaki, "Sarang, bakit hindi mo na ibaba ang mga sandata mo? Tapos na ang trabaho." Dito ay iniulat, Civilian Slasher Team B, pinamumunuan ni Sarang-an, Area Clear, ang mga leaders ng bawat team ay may perpektong pag-unawa sa layout ng pasilidad. Binigyan sila ng mapa ng planta ng flashlight upang may sigawa ang mga tactical na galaw nang hindi naliligaw sa loob ng pasilidad. Habang abala si Jingu Park sa pag-inom ng soju, agad niya itong itinapon matapos maubos. Kasabay nito, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, ang control room ay nasa 30 talampakan sa unahan. Pwedeng lumabas mula roon ang mga zombie kaya mag-ingat. Manatili sa formation at dahan-daang gumalaw. Samantala, makikita ang isang lalaking may blonde na buhok, na halatang naiinis at nag-iisip. Lasing na siya pero siya pa ang nag-uutos mula sa likod. Anong klaseng leader to? Bakit ba sila nakikinig sa kanya? Wala bang mga utak ang mga to? Mga walang kwentang tao. Ngunit biglang tinawag siya ni Jingu Park, "Hindi ba sinabi kong manatili sa formation?" Hindi agad naintindihan ng lalaki ang babala, kaya hindi niya napansin ang paparating na panganib. Nagulat na lang siya nang biglang may mga zombie na umatake sa kanya. Mula roon, makikita na siya ay halos nilapan ng napakaraming zombie. Habang pinapanood ang nangyari, kalmado pa ring sinabi ni Jingu Park, "Huwag matakot. May sapat tayong distansya at nasa masikip na hallway tayo, hanggat hindi natin binabago ang formation, magiging maayos tayo." Makalipas ang ilang oras, matagumpay nang nalinis ng koponan ni Jingu Park ang kanilang lugar mula sa mga zombie. Habang abala siyang muling umiinom ng soju, napansin niyang ang lalaking may blonde na buhok ay tuluyan ng naging zombie. Napabuntong hininga lamang si Jingu Park at sinabing, "Sinabi ko naman sa'yo na makinig ka." Matapos nito, inilapag niya ang kanyang wala ng laman na soju at muling nagsalita, "Nakikiramay ako sa'yo." Samantala, makikita ng zombie na pinagmamasdan siya ng kanyang mga kasamahan. Kasabay nito ay hindi na nagdalawang isip ang isa sa kanila at agad siyang tinapos. Iniulat, Civilian Slasher Team C, pinamumunuan ni Jingu Park, Area Clear.
Mas naging bihasa na ang mga slasher mula nang magsimula ang operasyon, at hanggat hindi sila humaharap sa mga mutant, madali nilang napapatay ang mga zombie. Samantala, isang lalaki ang muntik ng lapain ng isang zombie. Ngunit bago pa man mangyari iyon, mabilis siyang sinagip ni Pedro Cho. Agad niyang pinadapa ang halimaw at, gamit ang kanyang metal knuckle, sunod-sunod itong pinaulanan ng malalakas na suntok. Sa sandaling iyon, tila inilabas ni Pedro Cho ang kanyang galit, walang pakundangang dinurog ang kaawa-awang nilalang. Dahil sa brutal niyang pag-atake, nagsimulang mag-alala ang lalaki at tinawag siya upang pigilan. Nang marinig ito, tila natauhan si Pedro Cho. Kasabay nito, kalmado niyang tinanong ang lalaking kanyang sinagip, "Kapatid, nakagat ka ba?" Agad namang sumagot ang lalaki, "Hindi. Iniligtas mo ako. Maraming salamat." Ngumiti si Pedro Cho at sinabing, "Mabuti kung ganoon. Mukhang natapos na natin lahat. Lumabas na tayo at langhapin ang sariwang hangin." Dito ay iniulat, Civilian Slasher Team D, pinamumunuan ni Pedro Cho, area clear. Samantala, sa loob ng monitor room, nagsalita si Major Lim, mukhang natapos na rin ng grupo nila ang kanilang misyon. Ilan na ang mga team na nakapag-clear ng kanilang mga area? Sumagot si Sori Chung, "Ang team ko ang nauna." Sinundan ni na Cholgun, Chol Sekim, Sarang-an, Jinggu Park, at sa huli, ang team ni Pedro Cho. Sa kabuuan, 6 na team na, sir. Tumugon si Major Lim at sinabing, mukhang umaayon ang lahat sa plano. Sa wakas, oras na para gawin ko ang trabaho ko. Hiningi ko sa iyo ang listahan ng lahat ng tauhan na nagtatrabaho para sa mga nakatataas. Nagawa mo ba? Agad na sumagot si Sori Chung, "Opo, sir. Nagawa ko na ang listahan ng mga nagtapos sa military academy, mga naitalaga dahil sa koneksyon, at mga may pamilyang may impluwensya sa gobyerno. Ang ilan sa kanila ay may masasamang record o hindi natin makakampi, sir. Binigyan ko sila ng mga espesyal na mapa na sadyang mali ang direksyon para maliga sila. Sigurado akong hirap na silang makahanap ng tamang daan ngayon, sir." Habang galit na sinabi ng kanilang leader, Major Lim, "Anong klaseng mapa ito? Paulit-ulit tayong naglalakad ng paikat dahil mali ang lahat ng nakalagay dito. Sinadya ba niya tayong lokohin? Anumang oras ay maaaring lumabas ang mga zombie, kaya kailangan nating makaalis agad." Bigla siyang nakarinig ng yabag, kaya agad niyang binalaan ang kanyang mga kasamahan, "May ingay sa unahan natin." Sa sandaling iyon, makikita ang takot sa mga sundalo. Agad namang inilawan ng kanilang leader ang harapan gamit ang kanyang flashlight. Sa liwanag, lumitaw si Major Lim, may hawak na baril. Agad na nagsalita ang leader, "Sir, maling mapa ang ibinigay ninyo sa amin. Naparito ba kayo para hanapin kami?" Kalma namang sumagot si Major Lim, "Oo naman. Pero huwag kayong mag-alala, pinatay ko na lahat ng zombie sa direksyong yan." Muling nagsalita ang leader, "Alam mo ba kung gaano kami nahirapan dahil dito? Kailangan kong i-report sa headquarters kung gaano kagulo ang pamamahala ng operasyong ito." Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, bigla siyang natigilan sa nakita niya, si Major Lim, nakatutok na ang baril sa kanila. Dito ay nagtataka sila habang makikita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Major Lim. Sa isang flashback, sinabi ni Major Lim, "Salamat sa pagsasaayos ng lahat. Babalik ako agad." Subalit bigla siyang tinawag ni Sori Chung at sinabing, "Kaya na namin ni Cholgun Meng ang maruruming gawain. Hindi mo kailangang madungisan ang kamay mo ng dugo nila." Bago umalis, sagot ni Major Lim, "Hindi. Ang taong may responsibilidad ang dapat gumawa ng maruruming gawain mismo. Yan ang pagiging isang tunay na leader. Bantayan mo ang mga slashers kapag dumating na sila. Babalik ako agad." Balik sa kasalukuyan, makikita kung paano isa-isang pinagbabaril ni Major Lim ang mga sundalo ng Ministry of Defense. Kalma lang niyang sinindihan ang kanyang sigarilyo matapos gawin ito. Samantala, sa kabilang banda, isang grupo ng mga sundalo ang patuloy na nagsusuri sa paligid. Biglang may naghagis sa kanila ng isang granada, dahilan para magulat silang lahat. Kasabay nito, isang malakas na pagsabog ang umalingawngaw sa buong pasilidad. Dahil dito, naalerto ang iba pang grupo ng mga sundalo sa narinig nilang pagsabog. Subalit bago pa sila makagalaw, mabilis na tinapos ni Major Lim ang isa sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang mga bangkay ng mga sundalo na nagkalat sa paligid.
Habang naglalakad si Major Lim sa gitna ng mga ito, malamig niyang sinabi, hindi kayo mga tunay na sundalo, kaya hindi kayo nararapat magkaroon ng isang disenteng libing na pangmilitar. Naliligo na sa dugo, dinagdag pa niya, kasabay ng pagbagsak ng bulok na bansang ito, kayo rin ay maglalaho. Sa kabilang banda habang makikita na naglalakad ang isang grupo ng mga sundalo, napansin ng kanilang leader ang isang bagay na hindi tama. May mali. Ang mapa ay hindi tayo inilalabas patungo sa exit, sa halip, palagi kaming tinuturo papunta sa nuclear reactor. Bukod pa rito, hindi ko na rin natatanggap ang anumang report mula sa ibang unit na walang kasamang slasher. Sa madaling sabi, ang mga GAL-AME ng Ministry of Defense na itinalaga para subaybayan si Major Lim, ang tanging nawala sa komunikasyon. Sa isang flashback bago pa magsimula ang operasyon, makikita ang isang pagtitipon ng mga sundalo sa pangunguna ng isang general. Habang nagsalita ito, itatalaga ko kayo sa misyon upang bantayan si Major Lim at tiyakin na hindi siya lalagpas sa kanyang limitasyon. Hindi ko inaasahang magkakaroon ng gulo, ngunit gusto kong naroroon kayo bilang panigurado. Kung may mangyari man, huwag kayong mag-atubiling kumilos. Unahin ang aksyon, saka na kayo magulat. Isang sundalo ang nagtaas ng kamay at nagtanong, Sir, akala ko po ba ang misyon natin ay puksain ang mga zombie? Hindi ko lubos na maunawaan kung bakit kailangan nating bantayan si Major Lim o kung ano ang ibig sabihin ng angkop na hakbang. Bago pa niya matapos ang kanyang tanong, agad siyang pinigilan ng isa pa niyang kasamahan, ang hina mo naman umintindi. Si Major Lim ay may record ng pagpatay sa sarili niyang commander sa kanyang dating posisyon. Isa siyang itinakwil sa loob ng ministry dahil sa kanyang matinding mga plano sa operasyon at agresibong pag-recruit ng mga slasher. Wala tayong kasiguraduhan kung ano ang balak niya. Ibinigay ko na lahat ng keywords, hindi mo ba pa rin naiintindihan? Kailangan nating magbantay sakaling gumamit siya ng marahas na paraan kung hindi humayon ang lahat sa gusto niya. Pagkatapos ay biglang itinaas ng kanilang leader ang kanyang kamay at nagsalita, Sir, hindi ako naniniwala na nawawala na sa kontrol si Major Lim. Dahil dito, tila nagulat ang kanyang mga kasamahan sa kanilang narinig. Ang general naman ay biglang naging seryoso. Tila iniisip ang mga sinabi ng kanyang tauhan. Kasabay nito, muling nagsalita ang leader. Noon, nasa kabilang unit ako nang kami ay may talaga bilang mga opisyal. Magkasama rin kaming na-deploy sa parehong batalyon sa ibang bansa. Totoo na may matinding pagkagiliw siya sa mga taong nasa paligid niya, pati na rin ang kanyang matinding pag-ayaw sa kawalan ng hustisya. Ngunit maliban doon, nakita ko siya bilang isang mahusay na sundalo, Sir. Seryosong sumagot ang general, isa lamang siyang kasangkapan, at hindi siya dapat pagkalooban ng kapangyarihan tulad ng sa atin. Hindi ko nais makarinig pa ng iba pang usapan tungkol dito. Magtiwala ka sa akin at sundin ang aking mga utos. Naiintindihan mo. Dahil dito, walang nagawa ang leader kundi agad na sumunod. Sa kasalukuyan, habang iniisip ng leader, ito ay isang bitag na itinakda ni Major Lim. Wala nang ibang paliwanag sa gulong kinasasangkutan namin. Ngunit wala ring dahilan para isipin na nais niya kaming saktan. Dapat kong isaalang-alang ang posibilidad na sinusubukan lang niyang iliga kami. Ano man ang kanyang motibo, may nakahanda akong kontrahakbang. Sila ay dating mga slasher na ngayon ay nagtatrabaho sa Ministry of Defense. Dito ipinakilala ang magkapatid na Injon, isang ex-Class B slasher, at ang kanyang kapatid na si Sinjon, na isa ring ex-Class B slasher. Kasabay nito, patuloy na nag-iisip ang leader, at ang aking squad ay may pinakamataas na rating sa lahat ng Special Force units sa buong militar. Kahit pa humantong kami sa pinakamasamang sitwasyon, sigurado akong kaya naming pabagsakin si Major Lim. Subalit pinaliwanag ng tagapagsalaysay, ngunit alam din ito ni Major Lim ang lahat. Kasabay nito, itinapat ng leader ang kanyang flashlight sa unahang bahagi nila. Dito ay tumambad sa kanila si Major Lim, nakatutok na ang kanyang sniper rifle direkta sa kanilang grupo. Kaya niya iniwan ang grupong ito bilang kanyang huling target upang makapagpakawala siya ng buong puwersa laban sa kanila. Agad na pinaputukan ni Major Lim ang mga sundalo, kaya't mabilis na kumilos ang kanilang leader at tinawag si Injon. Dito, agad na hinarang ng slasher ang isang malaking shield upang maprotektahan sila mula sa pag-atake ng sniper ni Major Lim. Kasabay nito, inutusan ng leader ang kanyang mga kasamahan, nakahanda na ang shield. Pamwesto na kayo at magpaputok.
Mula sa gilid ng shield, isang baril ang inilabas, kaya agad na napansin ni Major Lim ang kanilang binabalak. Kasabay nito, umulan ng mga bala, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Makikita kung paano halos masira ang kanyang sniper rifle dahil sa walang humpay na putok ng mga sundalo. Dahil dito, agad na nagutos ang leader kay Injon, cover mo kami gamit ang shield at lalapit tayo, na agad namang sinunod ng slasher. Habang maingat na lumalapit ang mga sundalo, naisip ni Major Lim, magaling ang kanilang komandante. Mukhang may tunay siyang karanasan sa labanan, hindi tulad ng ibang pabigat. Ayos, magiging masaya ito. Ibibigay ko sa kanila ang isang kapangyarihang hindi kabilang sa mga armadong puwersa o sa mga slasher. Pagkatapos nito, sabay-sabay niyang hinagis ang isang smoke grenade at 2 grenade. Nang makita ito ng mga sundalo, agad na tinawag ng leader si Sinjon, gumawa ka ng paraan, o mamamatay tayong lahat. Dito ay mabilis na naglabas ng tila isang bat si Sinjon. Para bang isang laro ng baseball. Hinampes niya ang mga grenade at itinaboy ito palayo. Ilang sandali pa, sumabog ang mga ito, kaya agad na iniharang ni Injon ang kanyang shield upang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng pagsabog, agad na nagutos ang kanilang leader, sigurado ako. Naipit siya sa pagsabog. Umabante tayo, dapat na natin siyang tapusin. Habang unti-unting naglalakad ang mga sundalo, isang makapal na usok ang bomb alot sa paligid mula sa smoke grenade. Naisip ng leader, may smoke grenade pala roon. Akala ko mawawala agad ang usok mula sa pagsabog. Pero lalo lang itong kumakapal. Sa kabila ng usok, isang figure ang lumitaw sa malayo. Kasabay nito, narinig nila ang boses ni Major Lim, isa lang ang target nyo, kaya natural lang na habulin nyo ako. Dahil dito, agad siyang binaril ng leader, ngunit nagulat siya nang bigla na lang itong naglaho. Muling nagsalita si Major Lim, pero sigurado ba kayong gusto nyong gawin yan laban sa isang slasher? Pagkatapos ay biglang may isang sundalong hinayla papasok sa makapal na usok, dahilan upang magulat ang kanilang leader. Agad siyang nagutos, magsama-sama tayo. Likod sa likod, magpaputok sa lahat ng direksyon. Huddle up, walang pag-aalinlangan, agad na bumuo ng formation ang kanyang mga tauhan at pinaulanan ng bala ang paligid. Kasabay nito, mariing sinabi ng leader, tao lang siya. Kaya natin siyang tapusin gamit ang ating mga baril. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpapaputok, isang sundalo sa kanilang grupo ang biglang humarap sa kanila. Itinutok ang kanyang rifle, at walang habas na pinagbabaril ang kanyang mga kasamahan. Kahit ang leader ay tinamaan ng bala, ramdam ang sakit ng tama sa kanyang katawan. Galit na galit, agad niyang pinamura ang sundalo habang papalapit ito sa kanya, subalit nagkamali siya ng akala. Napansin niya ang isang bagay na hindi tugma. Iba ang uniforme niya. Hindi ako makapaniwala. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tunay na pagkatao ng sundalo, si Major Lim mismo. Kasabay nito, nagsalita si Major Lim. Tama ka. Ang isang slasher ay tao rin, at dahil doon, ginagamit ko ang utak ko. Alam kong matagal mo na akong minamanmanan sa utos ng ministro. Kayo ang mga aso ng ministro. Mabilis namang sumagot ang leader, pinagkatiwalaan kita. Sa pagkakakilala ko sa iyo noon, hindi ka pumapatay ng walang mabigat na dahilan, at iyan mismo ang sinabi ko sa mga nakatataas. Pero nagkamali ako. Ang pagkamatay ng iyong commander ay isa lang palatandaan ng mga susunod pang mangyayari. Sa saglit na iyon, binitiwan ni Major Lim ang kanyang baril at malamig na nagsalita, akala ko gusto nyo ang ganyang klase ng laro, pagsasakripisyo ng iilan para sa mas mataas na layunin. Laro ng politika sa opisina. Kasunod nito, kinuha niya ang kanyang knife at idinugtong, pero sa pagkakataong ito, kayo ang iilan, at napili nyo ang maling panig. Biglang tinawag ng leader si Sinjon, at sa isang iglap, agad na umatake ang slasher mula sa likod ni Major Lim. Ngunit sa sandaling iyon, mga kabute, hindi ko rin alam kung ano ang eksaktong nangyari. Sa sumunod na tagpo, makikita si Major Lim sa mismong lokasyon ng insidente. Kalmado niyang sinabi sa radyo, area cleared. Lalabas na ako, kaya ipasa ang mensahe sa busan. Mabilis namang sumagot si Sorry Chung sa radyo, ano mismo ang gusto mong iparating, sir? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Major Lim, ako, si Major Lim, ay matagumpay na nakontrol ang Uljan Nuclear Power Plant, na nooy nasa bingit ng pagkalusaw.
At ngayon, ang Uljan ang magiging entablado ng pinakamaliit na kudeta sa kasaysayan ng mundo. Mula sa Provisional Government of Korea, Ministry of Defense, maririnig ang isang sundalo na tumatawag sa general. Pagpasok nito sa opisina, agad siyang nagulat, "May emergency po, sir." Si Major Lim, nagkaroon ng malaking problema dahil sa kanya. Samantala, sa kabilang dako, makikita si Major Lim na naglalakad. Napansin siya ng kanyang mga tauhan, at kitang-kita sa kanya ang dugo mula sa brutal na pagpatay sa mga sundalo. Sa kabila nito, walang pag-aalinlangan ng kanyang mga tauhan, agad silang nagbigay pugay at nagsalot sa kanya. Kasabay nito, napabuntong hininga na lamang si Major Lim. Ilang sandali pa, nagsalita si Sorry Chung, "Nakahanda na ang lahat, sir. Maupo na kayo dito." Dahil dito, mahinahong umupo si Major Lim habang sinisindihan ang kanyang sigarilyo. Samantala, makikita si Cho Won-sien na may hawak na kamera at sinabing, "Rolling na tayo, sir. Maaari na kayong magsimula kapag handa na kayo." Walang pag-aalinlangan, agad na nagsalita si Major Lim. "Ako si dating Major Bwang Tak Lim ng Ministry of Defense ng Provisional Government of Korea. Nagsisimula ako ng isang pag-aalsa dahil sawang-sawa na ako sa panonood kung paano nasisira ang bansang ito sa kamay ng mga tiwaling namumuno. Lahat tayo, pati ang gobyerno, ay may kakayahang gawing mas maayos ang bansang ito. Maaari sana nating pag-isahin ang ating puwersa, tipunin ang lahat ng slashers sa iba't ibang rehiyon, at sama-samang buuin muli ang bansa. Maaari sana nating ipamahagi ng patas ang ating natitirang mga yaman upang walang magutom. Ngunit tingnan ninyo ang sitwasyon ngayon, ang ating armed forces ay nahahati dahil ginagamit sila upang protektahan ang mga makapangyarihan. Ang iilang natitirang yaman ay inilaan lamang sa iilan pang mas makapangyarihang tao. Nakakalungkot, nakakapanghinayang. Kaya't humawak ako ng armas, dahil tungkulin ko bilang sundalo na ipagtanggol ang bayan at ang kanyang mamamayan. Simula sa sandaling ito, nasa ilalim na ng aking kontrol ang Uljan Nuclear Power Plant, at hawak ko bilang mga bihag ang lahat ng engineers at mga technicians." Habang makikita ang isang matandang workers na nagtanong sa sundalo, "Gaano pa katagal nyo kaming pananatilihin dito? Kailangan na naming simulan ang trabaho sa mga reactor, kundi may masamang mangyayari." Sumagot naman ang sundalo, "Makisama na lang muna kayo. Hindi rin naman namin balak pasabugin ang mga sarili namin." Kasabay nito, muling nagsalita si Major Lim, "Hanggat hindi natutugunan ang aking mga hinihingi at hindi na ibabalik sa normal ang bansang ito, hindi ako aalis sa lugar na ito. At kung hindi matutugunan ang aking mga kahilingan, i-overload ko ang mga reactor at susunugin ko ang aking sarili, kasama ang bulok na bansang ito." Biglang tumayo si Major Lim at dahan-daang lumapit sa kamera. Sa huli, sinabi niya ang kanyang mensahe ng buong diin, "Mabuhay ang Republika ng Korea, ang aking minamahal at isinumpang bayan." Kasabay nito, muling nagsalot ang mga tauhan ni Major Lim habang sabay-sabay nilang isinisigaw, "Mabuhay ang Republika ng Korea." Samantala, makikita ang ating bida, si Cholsa, na uhaw na uhaw. Narinig niya ang mga sigawan ng mga sundalo kaya nasabi niya, "Ano ba yan, nagdiriwang ba ang mga sundalo? Ano bang isinisigaw nila at bakit sila nagsasayang ng lakas?" Sumagot naman si Malhuajo, "Hindi ba tayo ang dapat magdaos ng victory party? Tapos na naman ang lahat, kailangan na lang nating bumalik sa Busan." Nakangising idinugtong pa niya, "Dapat ipinagdiriwang natin ang ating kaligtasan." Sumagot naman si Cholsa, "Tinulungan ko kayong mabuhay, kaya may utang kayo sa akin. Pumunta kayo sa tent ko mamaya, at magdala kayo ng alak kung meron kayo." Samantala, sa kabilang dako, makikita ang isang mataas na opisyal na halos mapunit na ang hawak niyang papel dahil sa galit. Mariin niyang sinabi, "Major Lim, hayop ka. Sa wakas, inilabas mo na rin ang tunay mong pangil. Para kang asong ulol." Nagsalita naman si General Cho, "Sa mga nakalimot dyan siya mismo ang nag-utos sa mga sundalong bantayan si Major Lim, mga sundalong ngayoy patay na. Balik na tayo sa kwento." Kasabay nito sinabi niya, "Paumanhin, sir. Nagpadala kami ng ilang tauhan bilang paghahanda sakaling may mangyari." Biglang suminghal ang opisyal, "Mas mabuti pang isara mo na lang ang bibig mo bago mo isisi sa mga patay na sundalo ang kapalpakan mo." General Cho, dagdag pa niya, "Iniutos ko sa iyo na atali ng mahigpit ang asong yan.
Kapag tapos na ang lahat ng ito, marami kang dapat pagbayaran. Dahil sa narinig, halos mapayuko na lang si General Cho, hindi makapagsalita sa bigat ng sitwasyon. Biglang nagsalita ang opisyal, paano natin pababagsakin si Major Lim? Sumagot ang isang general, tungkol dyan, sir, wala tayong magagamit na unit sa ngayon. Nagpadala tayo ng malaking bahagi ng ating tropa sa Operasyong Ulgen. Sa katunayan, hirap na tayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito mismo sa Busan. Dagdag pa niya, kung magpapadala tayo ng puwersang hindi sapat ang lakas, baka lang mas lalo pang lumala ang sitwasyon kung matalo ang ipapadala nating grupo. Huminga ng malalim ang general bago nagpatuloy, pero ang pinakamalaking problema ay hindi natin alam kung ilan sa ating mga sundalo at opisyal ang posibleng sumali sa kanya. Alam kong isang napakalaking pagtataksil ang ideyang ito, pero maaaring may ilan na makumbinsi sa kanyang panig. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita. Biglang hinagis ng opisyal ang isang bagay patungo sa general, na mabilis namang nakaiwas upang hindi siya tamaan. Galit na sumigaw ang opisyal, kung ganun, alisin muna natin ang mga traidor sa hanay natin. Agad namang sumunod ang mga sundalo sa kanyang mga sinabi. Kasunod nito, dinugtong ng opisyal, at maghanap kayo ng paraan para mapabagsak si Major Lim, anumang paraan ang kinakailangan. Malay nyo, baka makaisip kayo ng matinong plano kung gagamitin nyo yang makakapal ninyong ulo. Isang tauhan ang naglakas loob na magtanong, kung ganun, hindi natin papansinin ang mga hinihingi ni Major Lim. Hindi natin alam kung sino ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon, kaya baka mas mainam na magkunwaring sinusunod natin siya upang hindi siya lalong magalit, sir. Biglang lumamig ang ekspresyon ng opisyal. Ayos, maaari tayong magpanggap na sumusunod sa kanyang mga hinihingi, sa ngayon. Ano ba talaga ang gusto niya? Sa kabilang dako, napamura si Dokchel habang galit na nagsabi, ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Habang hinuhuli siya ng mga sundalo, mariin niyang sinabi, hindi ko alam kung tungkol saan ito, pero sinasabi ko sa inyo, may kasunduan ako sa mga nakatataas sa inyo. Alam niyo ba kung sino ang pinaglilingkuran ko? Sigurado ba kayong kaya niyo itong panindigan? Sumagot ang isang sundalo, alam namin kung kanino ka naglilingkod. Pero mas mabuting sumama ka na lang sa amin ngayon. Nang tatangkain na siyang pusasan, biglang pumalag si Dokchel at mariing sinabi, alam niyo pala, paano niyo nagagawang tratuhin ako ng ganito? Ang lakas ng loob ninyo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, agad siyang tinutukan ng baril ng sundalo at seryosong sinabi, malapit nang sumabog ang buong lungsod ng Busan, kasama na ang koneksyon mo. Matagal ka na sanang patay kung hindi lang dahil sa kanila, kaya magpasalamat ka at sumunod ka na lang. Sa bandang huli, wala nang nagawa si Dokchel kundi sundin ang utos nila. Dito ay napaisip si Dokchel, malapit nang sumabog ang Busan. Agad siyang isinakay ng mga sundalo sa isang truck. Kasabay nito, isang tauhan ang nagulat sa radyo, ipaalam kay Major Lim na nahuli na si Dokchel Jiang. Unti-unting natutupad ang kanyang mga hinihingi. Sa kabilang banda, sa Ulgen, makikita ang team ni Cholse na nagsama-sama. Bigla na lamang lumabas si Cho Won-sien, inilabas ang kanyang sulat at sinabing, Mr. Cholse Kim, nais kang makausap ni Major Lim. Samantala, napaisip si Malhuajo, isang halaman ang biglang lumabas mula sa mga halaman. Kaya nasabi ni Cholse, isa na namang meeting ng mga leader. Ang kailangan lang naman namin ay magbantay hanggang makabalik tayo. Sumagot si Cho Won-sien, may isang seryosong usapan na kailangang paghandaan mo bago ka pumunta. Dito ay naisip ni Cholse, isang bagay na dapat pag-usapan. Bakit bigla silang seryoso? Ilang sandali ang lumipas, makikita ang mga slasher for hire na biglang pinaluhod. Dahil dito, nagtanong si Cholse, ano yun? Nagsalita si Pedro Cho, isang kudeta. Tama ba ang narinig ko? Sumagot si Major Lim, tama ang narinig ninyo, kaya huwag na kayong magkunwaring hindi ninyo naintindihan. Kung nais ninyong mabuhay, makipagtulungan kayo at kumbinsihin ang natitirang miyembro ng inyong grupo na sumali sa akin. Magkasama nating babaguhin ang bansang ito.